Ngayon ay pag-uusapan natin ang nangyayaring giyera ng kaalyadong US at Israel laban sa Iran. Kung ano ang masamang epekto nito sa ekonomiya ng ating bansa at pati na rin sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. At ibabahagi ko rin sa iyo ang mga dapat gawing paghahanda kung sakaling lumala ang sitwasyon at nagkaroon ng krisis. Disclaimer lang na ang purpose ng videong ito ay hindi para takutin ka, kundi para maging aware sa kasalukuyang pangyayari at para na rin maging handa. Nagsimula ang pag-atake ng US at Israel sa Iran noong February 28, 2026. Ayon sa pahayag ng US President na si Donald Trump na isa sa mga dahilan ng pag-ataking ito ay para mapigilan ang Iran sa pag-develop ng nuclear weapon. Ang mga unang strike na ito ay napatay ang ilang matataas na leader ng Iran, kabilang na ang kanilang supreme leader. Dahil dito, lalo pang lumala ang tensyon at nagsimula ang mas malawak na labanan sa rehiyon. Para sa Iran, ang pag-atake na ito ay itinuturing na direktang agresyon laban sa kanilang bansa. Dahil dito, nagdesisyon ang Iran na gumanti hindi lamang sa Israel at Estados Unidos, kundi pati na rin sa kanilang mga kaalyado sa Middle East. Isa sa mga bansang nadamay ay ang United Arab Emirates. Naglunsad ang Iran ng mga missile at drone attack sa ilang lugar sa UAE bilang bahagi ng kanilang paghihiganti. Ayon sa ulat, daan-daang missiles at drones ang pinakawalan ng Iran sa mga kaalyado ng US sa rehiyon. Ang dahilan nito ay dahil ang ilang bansa sa Gulf region ay malapit na kaalyado ng US at may mga US military bases din sa mga lugar na ito. Sa pananaw ng Iran, ang mga bansang ito ay tumutulong sa kanilang mga kalaban. Kaya kapag may digmaan sa pagitan ng US at Iran, madalas nadadamay ang mga bansang ito. Sa pagitan ng Iran at UAE, makikita natin ang isang makitid na dagat. Ito ang tinatawag na Strait of Hormuz. Kahit maliit lang ito sa mapa, napakahalaga nito sa pandaigdigang ekonomiya dahil 20% ng langis sa buong mundo ang dumadaan sa rutang ito. Ayon sa isang report, merong dumadaan na 20 to 21 million barrels of crude oil sa dagat na ito araw-araw. At ang mga oil na dadaan dito ay mapupunta sa iba't ibang bahagi ng Asia at Europe. At dahil nasa gitna ito ng Iran at Gulf region, maraming oil tanker ang natamaan at binomba mismo ng Iran. Masyadong risky para sa mga kumpanya kung ipipilit nilang dumaan dito, kaya pansamantalang tinigil muna nila ang kanilang operasyon. Kahit hindi tayo direktang kasali sa kaguluhang ito, malaki pa rin ang epekto nito sa ekonomiya ng ating bansa at sa pamumuhay natin araw-araw dahil ayon sa DOE, up to 98% ng oil supply natin ay galing sa Middle East. So kung hindi agad huhupa ang giyera at patuloy na magkakaroon ng problema sa supply ng langis, ang mangyayari ay magkakaroon ng inflation o potensyal na financial crisis. Sa unang tingin, presyo lang ng gasolina ang tumataas. Pero ang oil ay maituturing natin na lifeblood ng ating ekonomiya. Araw-araw ay gumagamit tayo ng petroleum product. Ginagamit natin ito sa pagluluto, sa transportasyon at pag-deliver ng mga produkto. Kaya kapag tumaas ang presyo ng langis, magkakaroon ito ng domino effect. Tataas din ang pamasahe, ang bayarin sa kuryente, delivery services at lahat ng mga produkto mula basic needs hanggang sa mga wants natin. Para mas maunawaan pa natin ang mabuti, kailangan nating intindihin ang konsepto ng supply at demand. Kapag bumaba ang supply ng isang produkto at meron itong mataas na demand, ang mangyayari ay tataas din ang presyo nito dahil sa scarcity at kompetisyon. Ngayon na alam na natin ang nangyayaring kaguluhan at ang masamang epekto nito sa ating ekonomiya, ang mahalagang tanong ngayon ay ano ang mga dapat gawin natin para maging handa kung sakaling lumala ang sitwasyon. Ang unang dapat mong gawin ay i-secure ang iyong emergency fund. Sa panahon ng financial crisis, maraming mga bagay ang hindi tayo sigurado tulad ng trabaho, negosyo, presyo ng bilihin at maging ang takbo ng ekonomiya. Kapag merong krisis, maraming tao ang napipilitang umutang dahil wala silang nakahandang pera para sa mga biglaang pangangailangan. Kaya napakahalagang una mong pag-ipunan ang iyong emergency fund dahil isa ito sa mahahalagang hakbang sa pagkakaroon ng financial stability. Hindi mo kailangang magsimula agad sa malaki. Pwede kang magsimula sa maliit na halaga at palaguin ito buwan-buwan hanggang umabot sa ipon na katumbas ng iyong 3 to 6 months na living expenses. Para itong financial shield na nagbibigay proteksyon sa iyo at sa iyong pamilya kapag dumating ang mga hindi inaasahang problema.
Ang kagandahan kapag may emergency fund ka ay hindi ka agad nagpapanik. Halimbawa, kung sakaling nawalan ka ng trabaho o nagkasakit ang isang miyembro ng iyong pamilya, mayroon ka pa ring pera na magagamit habang inaayos mo ang sitwasyon. Sa ganitong paraan ay hindi mo kailangang umasa sa utang na may mataas na interes na lalo pang nagpapabigat sa iyong problema. Bukod pa dito, ang emergency fund ay nagbibigay din sa iyo ng kakayahang gumawa ng mas maayos na desisyon sa panahon ng krisis. Kapag wala kang ipon, kadalasan ay napipilitan kang tanggapin ang kahit anong trabaho, ibenta mga ari-arian sa murang halaga o gumawa ng desisyon na nakabase lang sa takot. Pero kung meron kang sapat na ipon, makakapag-isip ka ng maayos at makakagawa ka rin ng mabuting desisyon. Sa madaling salita, ang emergency fund ay hindi lang basta ipon. Nagbibigay din ito sa atin ng peace of mind at sense of control sa bawat sitwasyon. Ang pangalawang dapat mong gawin ay baguhin ang iyong budget. Sa panahon ng financial crisis, isa sa pinakamahalagang hakbang na dapat nating gawin ay ang pag-reevaluate ng ating monthly budget. Dahil kapag merong pagbabago sa ekonomiya tulad ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin, ang dating budget na gumagana noong nakaraang buwan ay maaaring hindi na sapat ngayon. Ang purpose nito ay para makagawa tayo ng realistic na plano sa ating pera. Para magawa ito, magsimula ka sa paglista ng iyong income at expenses. Isulat mo kung magkano ang pumapasok na pera at kung saan ito napupunta, mula sa ipon, renta, pagkain, kuryente, hanggang sa maliliit na gastos tulad ng online subscriptions at pagkain sa labas. Kapag malinaw mong nakita ang buong larawan ng iyong pera, mas madali mong matutukoy kung alin ang mga gastos na kailangan mo at alin ang pwedeng bawasan o tanggalin. Halimbawa, sabihin natin kumikita ka ng 20,000 pesos kada buwan. Dati ay 8,000 ang napupunta sa pagkain dahil madalas kang kumakain sa labas, 3,000 sa entertainment at 2,000 sa iba't ibang subscriptions. Kapag nagkaroon ng financial crisis at tumaas ang presyo ng mga bilihin, kailangan mong baguhin ang iyong budget. Bawasan ang pagkain sa labas at gawing 5,000 pesos na lang ang budget sa pagkain sa pamamagitan ng pagluluto sa bahay. Bawasan ang entertainment sa 1,000 pesos at tanggalin ang ilang subscriptions. Ang matitipid mong pera ay pwede mong idagdag sa iyong ipon para mabilis mong mabuo ang iyong emergency fund. Ang pag-re-evaluate ng ating monthly budget ay isang sign sa pagkakaroon ng financial intelligence. Ang mga taong successful financially ay hindi lang magaling sa pagkita ng pera. Marunong din silang mag-adjust kapag nagbabago ang sitwasyon ng ekonomiya. Sa panahon ng krisis, ang disiplina sa paghawak ng ating pera ay kasama sa ating survival. Tandaan, hindi man natin kontrolado ang galaw ng ekonomiya, kontrolado naman natin kung paano natin gagamitin ang perang dumadaan sa ating mga kamay. Pangatlong dapat mong gawin ay siguraduhin ang liquidity ng iyong pera. Ang ibig sabihin ng liquidity ay madaling access sa cash o asset na madaling ma-convert sa cash. Kahit gaano kalaki ang iyong assets o investments, kung hindi mo naman ito agad magagamit kapag may biglaang pangangailangan, maaari ka pa ring mahirapan sa panahon ng krisis. Kaya sa mga panahong hindi tiyak ang ekonomiya, mas mahalaga ang may madaling ma-access na pera kaysa perang nakatali sa investments na may lock-in period. Dahil dito, mahalagang siguraduhin na nasa maghihiwalay na account ang iyong emergency fund at mga investments. Magandang ilagay ang emergency fund sa savings account o digital banks na madaling ma-withdraw anumang oras. Pwede ring maglaan ka ng konting cash on hand para sa agarang pangangailangan. Ang layunin natin dapat ay hindi lang mapalago ang ating pera, kundi siguraduhin na meron tayong financial flexibility kapag may hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkawala ng trabaho, pagtaas ng presyo ng bilihin o emergency sa pamilya. Kasunod nito, mahalaga ring magkaroon ng balanse sa pagitan ng liquidity at pagpapalago ng pera. Hindi kailangan na lahat ng pera ay nakaimbak lamang sa savings o sa bangko dahil posibleng kainin lang ito ng inflation. Ang isang practical na strategy ay hatiin ang iyong pera sa tatlong parte. Una, emergency fund na madaling ma-access. Ikalawa, pera para sa mga short-term needs. At ikatlo, pera para sa investments na maaring magpapalago ng iyong yaman sa long term. Sa ganitong paraan, nababalanse mo ang pagiging handa sa krisis at pagpapalago ng iyong investments para sa magandang kinabukasan. Ikaapat ang kailangan mong gawin ay mag-diversify ng income.
Sa panahon ng financial crisis, napakahalaga na meron kang dobleng mapagkukunan ng pera. Dahil kapag isa lang ang source of income mo, halimbawa sahod sa trabaho, medyo mapanganib ito kapag nagkaroon ng layoffs, pagbawas ng oras sa trabaho o paghina ng negosyo. Ngunit kung meron kang multiple sources of income, mas nagiging matatag ang iyong financial foundation. Ibig sabihin, kahit mawala ang isa, may iba ka pang masasandalan habang bumabagon muli ang ekonomiya. Sa practical na paraan, ang pag-diversify ng income ay maaaring magsimula sa maliit na hakbang. Halimbawa, maliban sa iyong full-time na trabaho, pwede kang magsimula ng side hustle tulad ng online selling, freelancing o maliit na negosyo sa bahay. Ang iba naman ay nag-i-invest sa dividend-paying stocks, paupahan o digital products. Kahit maliit ito sa umpisa, hindi mo ito dapat binabaliwala dahil merong potensyal na lalago ang mga ito. Isang tunay na halimbawa nito ay ang isang empleyadong kumikita ng regular na sahod at nagsisimula ng isang online store. Noong dumating ang pandemic at nabawasan ang oras sa kanyang trabaho, bumagal ang kanyang pangunahing kita. Ngunit dahil may online business siya na patuloy na kumikita, nagkaroon siya ng alternatibong cash flow na tumulong upang mabayaran pa rin ang kanyang mga gastusin. Sa halip na tuluyang malubog sa problema sa pera, nagkaroon siya ng panibagong sandalan. Ang pag-diversify ng ating income sources ay hindi lang tungkol sa pera. Para rin ito sa iyong financial stability na magagamit mo bilang panangga sa panahon ng krisis. At pagdating naman sa pagbuo ng iyong yaman, epektibong strategy rin ang pag-diversify ng income sources para mabilis mo itong maabot. Magsimula ka lang sa maliit. Gamitin mo ang iyong libreng oras at ekstrang pera sa pagbuo ng isang asset at pag-aralan mo ang mga bagay na kailangan mong matutunan at maging consistent sa pagpapalago nito hanggang sa umabot ang panahon na kaya na nitong tumbasan ang kinikita mo ngayon sa iyong trabaho. At ang ikalimang dapat mong gawing paghahanda ay ang pagkakaroon ng sapat na pondo ng mga essentials. Maliban sa paghahanda ng ating finances, mahalagang matutunan mo rin ang simpleng diskarte na madalas binabaliwala ng marami, ang pag-stock up ng essentials. Ibig sabihin nito ay ang maagang pagbili at pag-iimbak ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, dilata, gamot, mga gamit sa kusina, gamit sa banyo at iba pang mga bagay na madalas mong ginagamit araw-araw. Hindi ito tungkol sa panic buying, kundi tungkol ito sa pagiging handa. Kapag may krisis kasi, ang presyo ng mga bilihin ay patuloy na tumataas at minsan ay meron ding kakulangan sa supply. Kaya kapag meron kang sapat na stock sa bahay at maaga kang namili, nababawasan nito ang iyong stress at meron ka ring natitipid. Isipin mo na lang ang sitwasyon noong panahon ng pandemic. Maraming tao ang nagpanik nang biglaang magtaasan ng presyo ng alkohol, face mask at mga pagkain. Pero ang mga pamilyang may sapat na stock ng essentials ay hindi gaanong naaapektuhan. Hindi sila nagmamadaling pumila o bumili ng mahal. Dahil handa sila, nagkaroon sila ng financial breathing room. May oras silang mag-isip kung paano papalaguin o i-budget ang natitirang pera. Kapag mayroong krisis, ang unang goal mo dapat ay mapanatiling stable ang iyong pang-araw-araw na pamumuhay. At kapag hindi mo na kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pagkain o basic needs sa susunod na linggo, mas makakapag-focus ka sa mas mahahalagang bagay tulad ng paghawak ng maayos sa iyong pera, paghahanap ng extra income o pagbibigay ng proteksyon sa kinabukasan ng iyong pamilya. At yan ang 5 bagay na kailangan mong gawin para maging handa sa panahon ng krisis. Sa 5 bagay na binahagi ko sa iyo, alin sa mga ito ang nagustuhan mo? At sa iyong palagay, anong mga bagay pa kaya ang kailangan nating gawin para maging handa? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan. At i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.